Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello, check. Ang pagkakaibigan ay isang biyayang dumarating sa oras na hindi natin laging inaasahan. Minsan sa mga tahimik na sandali at sa mga lugar na tila karaniwan, may ugnayan na nabubuo at nagdadala ng bagong kahulugan sa ating buhay. Ngunit paano mo nga ba malalaman kung ang iyong bagong kakilala ay magiging tunay na kaibigan? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng masusugid ninyong taga-subaybay. Ako po si Kyron, 37 taong gulang at naninirahan sa Maynila. Ang kwento na nais kong ibahagi ay bumalik sa aking kabataan. Isang alaala na hindi ko makakalimutan. Kahit na ilang dekada na ang lumilipas. Hindi ito basta simpleng alaala ng pagkabata, Papa Dudut, kundi isang hiwagang nagdulot ng takot, pangamba at isang pangakong hindi malilimutan. Lumaki ako sa Maynila kasama ang aking mga magulang. Kahit mahirap ang buhay, Papa Dudut, ramdam ko ang kanilang sakripisyo at pagmamahal para sa akin. Sa bawat araw nakikita ko kung paanong nagsumikap sina Papa at si Mama para matustusan ang aming pangangailangan. Ngunit noong 6 na taong gulang ako, nagsimula kong mapansin na bihira nang umuwi si Papa. Sa una akala ko ay abala lamang siya sa trabaho, ngunit habang lumilipas ang mga linggo, lalong dumalang ang kanyang pag-uwi hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na siyang hindi bumalik pa. Isang hapon nadatnan ko si Mama na nakaupo sa gilid ng aming maliit na kama, hawak ang kanyang panyo at tahimik na umiiyak. Ang mga mata niya ay namumugto na at ang kanyang tinig ay halos pabulong nang sabihin niya sa akin ang katotohanan. Doon ko nalaman, Papa Dudut, na naghiwalay na sila ni Papa. Sa murang edad ay hindi ko lubos naunawaan ang ibig sabihin ng naghiwalay. Pero ramdam ko ang sakit na dinadala ni Mama. Mula noon ay siya na lamang ang nagtaguyod sa akin. Sa tindi ng hirap ng buhay, Papa Dudut, umabot pa nga sa punto na kinailangan ni Mama na pansamantalang iwanan ako sa kanyang mga magulang sa probinsya. Naalala ko pa ang araw na kinausap niya ako bago kami umalis sa inuupahan naming bahay. Anak, kailangan ko magtrabaho bilang kasambahay. Hindi kita pwedeng isama. Kaya ipagkakatiwala muna kita sa mga magulang ko, sina Lolo Damian at Lola Feli sa Batangas. Malungkot niyang sabi. Mama, ayoko pong maghiwalay tayo. Ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Tugon ko habang umiiyak. Niyakap niya ako ng mahigpit, Papa Dudut. Pinunasan niya ang aking luha, pati na ang luha na tumutulo sa kanyang pisngi, at sinabing, alam ko anak, masakit din para sa akin, pero tandaan mo na ginagawa ko ito para sa kinabukasan mo. Magpakabait ka kina Lolo at Lola, ha? Basta ba babalikan mo ko, Mama, ha? Mahina kong sabi. Pilit siyang ngumiti, kahit bakas ang lungkot sa kanyang muka, at sinabing, oo naman, promise ko yan sa'yo. Pagdating namin sa Batangas, Papa Dudut, agad kong naramdaman ang kaibahan. Mula sa maingay at magulong Maynila ay biglang bumungad ang tahimik na baryo. May bukirin, maraming puno, at sa hindi kalayuan ay isang ilog na kumikislap sa ilalim ng araw. Sa bahay nina Lolo Damian at Lola Feli, sinalubong nila kami ng yakap at ngiti. Kyron, apo, dito ka muna sa amin. Huwag kang mag-alala, taalagaan ka namin ni Lolo Damian, sabi ni Lola Feli habang hinahaplos ang aking buhok. Ngumiti ako ng kaunti pero hindi ko napigilan ang pagtingin ko kay Mama. Para bang gusto kong kumapit sa kanya at huwag nang bumitaw pa. Mama,
Gaano katagal po kayong mawawala? Tanong ko at halos pabulong. Hindi ko alam anak, pero tandaan mo na babalikan kita at hindi kita pababayaan. Sagot niya sabay yakap muli. Habang nag-uusap sila, nina Lolo Damian at Lola Feli, Papa Dudut, nakaupo lamang ako sa gilid at pinagmamasdan ang mga kahoy na dingding ng bahay at ang ilaw sa kisame. Nang gumabi na, muli akong napaiyak dahil oras na ng pag-alis ni Mama. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at marahang humalik sa aking pisngi. Papa Dudut, ramdam ko ang init ng kanyang yakap, ngunit kasabay nito ang bigat ng kanyang paghinga. Anak, magpakabait ka. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Bulong niya. Bago ko pa masambit ang kanyang pangalan at magpaalam, agad siyang tumayo at lumabas ng pintuan. Pilit na ikinukubli ang kanyang pighati. Papa Dudut, naiwan akong nakatingin, hawak ang pisnging kanyang hinalikan. Habang ang katahimikan ng gabi ay lalong nagpatindi sa aking kalungkutan. Lumapit si Lola Feli at marahang hinaplos ang aking buhok. Kyron, nandito lang kami, hindi ka nag-iisa, malambing niyang sabi. Bahagya akong yumakap sa aking lola, ngunit hindi ko mapigilan ang pagtingin sa pintuan. Umaasang babalik kaagad si Mama, Papa Dudut, sa bawat tunog ng hangin. Iniisip kong baka siya yon, bumalik para kunin ako. Masasanay ka rin dito, apo, sabi ni Lolo Damian habang nakatingin sa akin. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng katiyakan. Hinaplos niya ang aking likod. Para bang nais iparamdam na ligtas ako sa kanilang piling. Ngunit sa kabila ng kanilang mga salita, hindi ko mapigilang malungkot at hindi ko muna makakapiling si Mama. Papa Dudut, habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti na rin akong nasasanay sa pamumuhay sa probinsya. Tuwing alas 4 ng umaga ay nagigising ako sa tilaok ng manok at sa kaluskos nina Lolo at Lola sa kusina. Ang amoy ng sinangag at tuyo ay kumakalat sa buong bahay at ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa bintana. Pagkatapos mag-almusal ay sumasama ako kay Lolo sa bukid. Pinagmamasdan ko ang kanyang mga kamay habang nagtatanim ng iba't ibang mga gulay. Minsan, Papa Dudut, pinapahawak niya sa akin ang mga butil ng mais o sitaw, sabay turo kung paano ito itanim at tabunan ng lupa. Sa bawat galaw ni Lolo, nakikita ko ang kanyang tiyaga at lakas. Pagsabit ng tanghali, sabay kaming umuwi ni Lolo, Papa Dudut. Habang naglalakad ay masaya kong pinakikinggan ang banayad na tunog ng tubig sa ilog at ang kaluskos ng mga dahon na hinahaplos ng hangin hanggang sa marating namin ang bahay. Pagkatapos mananghalian, Papa Dudut, hinahayaan nila akong maglaro sa ilalim ng malaking puno ng nara na nakatayo malapit lamang sa bakuran. Ang lilim nito ay tila kanlungan ng katahimikan sa gitna ng tirik ng araw. Sanay sina Lolo at Lola na makitang kinakausap ko ang sarili ko. Dahil ako ay mahiyain at wala pang kaibigan, nakasanayan kong magkunwaring may mga kalaro at may buhay ang aking mga laruan. Papa Dudut, sa bawat larong aking nilikha, nagiging mas makulay ang maghapon at kapag natatapos ang laro ay bumabalik ang katahimikan. Paalala na ako lang pala ang naroroon, ngunit sapat na yon upang mapawi ang lungkot at mapuno ng aliw ang aking oras. Bago lumubog ang araw, Papa Dudut, sinusundo ako ni Lolo Damian. Pagdating sa bahay, masaya kaming naghahapunan ng mainit na kanin, malutong na pritong isda at bulanglang na niluto ni Lola Feli. Isang hapon habang naglalaro ako sa ilalim ng puno ng nara, nakarinig ako ng bulong. Psst! Kyron, napatingin ako sa paligid, Papa Dudut. Ngunit wala akong nakita. Ang katahimikan ng hapon ay biglang nagkaroon ng bigat, na para bang may nakamasid sa akin mula sa lilim ng nara. Nang dumating si Lolo Damian para sunduin ako, agad akong tumakbo palapit sa kanya. Lolo, may narinig po ako, sumbong ko. Ano naman yun, apo?
Tanong niya habang nakangiti. May bumubulong po ng pangalan ko, mahina kong sabi. Tumawa naman si Lolo, sabay tapik sa balikat ko. Mga bata talaga, imahinasyon mo lamang yon. Parikat, umuwi na tayo. Ngunit habang papalayo kami sa puno ng Nara Papa Dudut, hindi ko maiwasang lumingon sa lilim ng mga sanga para bang may nakatayo. Isang anino ng bata na parang nakatingin sa akin. Kinabukasan matapos ang tanghalian ay pinayagan ako maglaro sa ilalim ng puno ng Nara. Habang naglalaro ako ng bola, Papa Dudut, bigla ko naramdaman ang kakaibang lamig. Napatingin ako sa gilid ng puno at doon ko nakita ang isang batang lalaki na nakatalikod malapit sa akin. Papa Dudut, siya ay mas matangkad kaysa sa akin, nakaputing polo at asul na shorts na parang pang-eskwela. Ngunit ang kakaiba'y basang-basa siya. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at damit. Napahinto ako at nagalinlangan kung lalapit ba o hindi. Ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Dahan-dahan siyang nilapitan ko at mahina kong tinanong na, "Kuya, bakit ka basang-basa? Anong nangyari?" Papa Dudut, hindi siya sumagot, hindi man lang lumingon. Tahimik lang siyang naglakad papunta sa likod ng puno ng Nara. Sinundan ko siya at pagdating ko sa likod ng puno, Papa Dudut, wala na siya. Ang iniwan lang ay ilang patak ng tubig sa lupa. Nagtaka ko kung saan siya nagpunta. Gusto ko sana siyang hanapin, ngunit narinig ko ang tinig ni Lolo Damian mula sa hindi kalayuan. Tinawag na niya ako para umuwi. Nang sumunod na araw, Papa Dudut, bumalik ako para muling maglaro sa ilalim ng puno ng Nara. Habang naglalaro ng mga dahon, muli ko nakita ang batang lalaki. Ngayon ay tuyo na ang kanyang suot. Maayos ang buhok at may ngiti sa kanyang mga labi. Kumaway pa siya na para bang matagal na kaming magkakilala. "Hello, ako si James," sabi niya sabay lapit ng bahagya. "Hi, ako si Kyron," sagot ko. Medyo nahihiya pa, ngunit may halong tuwa na may nakausap na ibang bata. "Gusto mo bang maglaro?" tanong niya. "Sige, laro tayo," masaya kong tugon. Magmula noon, Papa Dudut, ay naging magkaibigan na kami ni James at sa ilalim ng puno ng Nara kami nagkikita. Tinuruan niya akong manghuli ng salagubang at gagamba para paglabanin sa tingting. Madalas din kaming maglaro ng baril-barilan gamit ang mga patpat, tagu-taguan sa likod ng mga puno at maghabol-habulan hanggang sa kami ay mapagod. Bukod doon, Papa Dudut, mahilig din kaming umakyat sa mga puno lalo na kapag namumunga ang mga ito. Tinuruan niya akong mamitas ng mangga, chiko at duhat mula sa mga punong tinanim mismo ni Lolo Damian. Madalas kaming naguunahan sa pagpulot ng mga prutas na nahulog sa damuhan. Sabay bilang kung ilan ang nakuha ng bawat isa. Sa mga sandaling yon, ang paligid ay nagiging parang malaking palaruan na puno ng tawanan at ng sigla. Ngunit napansin ko, Papa Dudut, na palaging nawawala si James bago mag-alas 6 ng gabi. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang langit ay nagiging kahel na. Bigla na lang siyang naglalaho. Hinahayaan ko na lang yon at iniisip na umuuwi na siguro siya dahil sa parehong oras ay sinusundo rin ako ni Lolo Damian para umuwi. Isang hapon, Papa Dudut, nag-usap kami sa ilalim ng Nara matapos maglaro. "Kyron, mag-best friend tayo ha?" masayang sabi niya. Tumango ako sabay sagot, "Oo naman, mag-best friend tayo." Ngunit bigla siyang naging seryoso. "Kapag nakita mo ang kapatid ko, bantayan mo siya ha? Kasing edad mo siya. Ang pangalan niya ay Eloisa." Naguluhan ako. "Ha? Kuya ka niya? Dapat ikaw ang magbantay sa kapatid mo." Malungkot ang ngiti ni James bago siya sumagot. "Di niya kasi ako nakikita." Naguluhan ako, Papa Dudut. Ngunit bago ko pa siya matanong, tumakbo siya papunta sa likod ng puno at gaya ng dati bago mag-alas 6 ng gabi, bigla na lang siyang naglaho. Naiwan akong nakatayo, nagtataka kung sino nga bang binanggit niyang kapatid at bakit ako ang dapat magbantay. Pagkalipas ng ilang araw, Papa Dudut, habang naglalaro ako ng bola sa bakuran, napansin ko ang isang batang babae na nakatayo sa lilim ng puno ng Nara. Kamukha niya si James ngunit mas bata.
Nakatali ang kanyang mahabang buhok sa isang simpleng ponytail, nakaputing bestida na bahagyang lumilipad sa hangin. At hawak-hawak ang ilang puting bulaklak na para bang bagong pitas. Tahimik siyang nakatingin sa akin, may halong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Agad ko naalala ang sinabi ni James, "Kapag nakita mo ang kapatid ko ay bantayan mo siya." Papa Dudut, dahan-dahan akong lumapit habang hawak pa rin ang bola. Ramdam ko ang pawis na dumadaloy sa aking sentido at ang hingal na hindi pa humuhupa. Sa bawat hakbang ay tila bumibigat ang paligid at para bang ang katahimikan ng hapon ay nakamasid sa amin. "Hello? Ikaw ba ang kapatid ni James?" Mahina kong sabi. Napaatras siya at kumapit ng mas mahigpit sa mga bulaklak na hawak niya. Papadudot ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang mga mata niya ay nagtataglay ng halong pagtataka. "Kilala mo si Kuya James?" Tanong niya. Ang boses ay mahina ngunit may bigat na parang may tinatago. Tumango ako sabay ngiti. "Ako nga pala si Kyron. Anong pangalan mo?" Tanong ko. Sandali siyang tumahimik at tumingin sa mga bulaklak na hawak niya. "Ako si Eloisa," mahina niyang sabi. Papadudot, bago pa man ako muling makapagsalita. Agad siyang tumakbo palayo. Naiwan akong nagtataka habang pinagmamasdan ng mga bulaklak na unti-unting nahuhulog mula sa kanyang palad. Napabuntong hininga ako at sinabi, "Hay naku, magkapatid nga kayo. Palagi na lang kayong nawawala." Kinabukasan, Papadudot, muli kong nakita si Eloisa sa ilalim ng puno ng nara. Nakaluhod siya sa damuhan, maingat na pumipitas ng maliliit na bulaklak at isa-isang nilalagay sa kanyang palad at para bang gumagawa ng maliit na korona. Ang buhok niya ay nakatali ay bahagyang sumasayaw sa ihip ng hangin at tila abala siya sa sariling mundo. Tahimik akong lumapit, hawak ang isang dahon na ginawang pamaypay. Saka mahina kong sinabi, "Eloisa, bakit ka biglang tumakbo kahapon?" Napatingin siya sa akin, Papadudot, bago mahinang sumagot, "Pasensya na. Natakot kasi ako." Napakunot ang noo ko. "Natakot? Bakit naman?" Bagya siyang yumuko, Papadudot, pinisil ang mga bulaklak sa kanyang palad at halos pabulong na sinabi na natatakot ako. Kasi parang narinig ko si Kuya. Sabi niya wag akong magtagal sa labas. Napakurap ako. Nanlaki ang mga mata. "Si James yun?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Tumango si Eloisa sa kamahina pang binulong. "Minsan naririnig ko siya pero hindi ko siya nakikita." Papadudot, sinilip ko ang kanyang mga mata at winagayway ang aking mga kamay. "Bakit ganun? Hindi ka naman bulag." "Pero sabi nga rin ni James na hindi mo siya nakikita," sabi ko. Parang may malamig na hangin na dumampi sa aking batok. At saglit akong natigilan, Papadudot. Naguluhan ako sa mga nasabi ni na James at Eloisa. Pero pinilit kong iwaksi ang kaba. Inisip ko na baka binibiro lamang nila ako at mas nananaig ang kagustuhan kong maglaro kaysa mag-isip ng kung ano paman. "Gusto mo bang maglaro?" Aloko sabay ngiti. "May baril-barilan kami ni James pero pwede rin tayong maghabol-habulan o magtago-taguan." Bahagya siyang ngumiti, dahan-dahang lumapit at mahinang sumagot, "Pwede pero ayaw ko ng baril-barilan. Babae kasi ako. Pwede tayong maglaro ng habol-habulan pero wag masyadong mabilis ha." Papadudot, tumawa ako bago sumagot, "Sige, promise, hindi ako tatakbo ng mabilis." At sa sandaling yon, Papadudot, ramdam ko ang unti-unting pagaan ng loob namin. Dalawang bata parehong mahiyain ngunit nagsisimula ng isang bagong pagkakaibigan sa ilalim ng puno ng nara. Ilang araw ang lumipas bago muli kong nakalaro si Eloisa sa ilalim ng puno ng nara. Habang nakayuko kami at abala sa pagpitas ng maliliit na bulaklak, Papadudot, ay bigla ko narinig ang mahina at pamilyar na tinig. "Kyron, Eloisa." Napalingon ako at sa gilid ng mga ugat ng puno nakita ko si James. Nakaluhod siya, nakangiti at para bang isa lang sa amin na naglalaro sa damuhan, Papadudot. "Uy, si James!" Masaya kong sabi. "Narinig ko siya."
Bulong ni Eloisa na kayuko at naninigas na sa takot. Bago pa ako muling makapagsalita, Papa Dudut, biglang tumakbo palayo si Eloisa at iniwan akong hawak pa rin ang mga pinitas na bulaklak. Paglingon ko kay James, nakangiti pa rin siya, ngunit bago pa ako makalapit ay bigla siyang nawala, parang usok na naglaho sa hangin. Kasabay nito, Papa Dudut, may bulong na dumaan sa paligid, mas mababa, mas malamig. Kyron, halika, sumama ka sa akin. Napatingin ako sa paligid ngunit wala akong makita. Ang punong nara ay tila lumaki. Ang mga sanga nito ay gumalaw na para bang may sariling buhay. Ang mga ugat ay lumapad, humaba at dahan-dahang pumulupot sa lupa. Sa bawat paghinga ko, Papa Dudut, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Parang may nakamasid sa akin. Muli akong nakarinig ng bulong. Kyron? Sa isang iglap, Papa Dudut, nakita ko si James sa hindi kalayuan na nakangiti. Para bang walang kakaiba. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit, bawat yapak ay kumakaluskos sa damuhan, ngunit kasabay ng kanyang presensya ay dumaloy ang tinig, mas mabigat at mas malamig. Kyron, samahan mo ko. Naguluhan ako, Papa Dudut. Ang ngiti ni James ay pamilyar, ngunit ang boses ay may lamig na hindi ko maipaliwanag. Si James ba talaga yun o ginagamit lang ang kanyang itsura? Kaibigan ba siya o kaaway? Bulong ko sa sarili ko. Ang paligid ay biglang dumilim, Papa Dudut, at ang hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa na lalong nagpatindi sa bigat ng katahimikan. Habang papalapit siya ay mas lalo kong naramdaman ang kanyang kakaibang presensya. Papa Dudut, bago pa siya tuluyang makalapit ay bigla siyang naglaho at parang pinutol ng hangin ang kanyang anyo. Naiwan ako nakatayo sa ilalim ng punong nara, nanginginig at hindi na matiyak kung totoo ang nakita ko. Napasigaw ako nang maramdaman kong may kumalabit sa likod ko. Ah! Papa Dudut, paglingon ko ay si Lolo Damian pala ang naroon. Kyron, ano ba nangyayari sa iyo? Tanong ni Lolo Damian sabay tawa. Ako lang naman ito. Halika na. Maaga kang matulog at mag-i-enroll pa tayo bukas. Napayuko ako. Pasensya na po, Lolo Damian. Akala ko po yung kalaro ko. Mga bata talaga, sagot ni Lolo Damian sabay tapik sa balikat ko. Sige na't umuwi na tayo. Hindi na nga ako nakabalik ng sumunod na araw, Papa Dudut, dahil naging abala ko sa pag-enroll sa bago kong eskwelahan. Sumama pa ako sa bayan para mabilhan ng sapatos at uniforme, pero hindi ko makakalimutan ang nangyari ng nakaraang araw na kasama sina James at Eloisa. Nang muli akong nagpunta sa lilim ng nara, nakita ko si James na muling basang-basa, naka-uniforme pa rin at namamaga. James, bakit ka naman basang-basa? Sabi ko naman sa iyo masama yan. Baka magkasakit ka. Nainis na ako sa iyo. Tsaka bakit namamaga ang mukha mo at katawan? Isusumbong kita sa mama mo, sabi ko at medyo nakakunot ang noo. Natawa lamang siya, sabay-sabing malalaman mo rin kung bakit. Basta ngayon mag-enjoy tayo. Naku, marami pa akong asikasuhin, saka na tayo maglaro. Sagot ko habang kumakaway bilang paalam. Papa Dudut, habang naglalakad palayo. Bigla ko naalalang nangyari noong isang araw, napalingon ako para muling kausapin si James, ngunit wala na siya sa dati niyang kinakatayuan. Ang paligid ay tila mas malamig kaysa kanina at para bang may iniwang bakas ang kanyang pagkawala. Kinagabihan bumuhos ang malakas na ulan. Ang bubong ay humahampa sa lakas ng hangin at ang ugong ng ilog sa hindi kalayuan ay tila kumakalabog sa aking pandinig. Papa Dudut, nakahiga ako sa banig, hawak ang kumot at dahang-dahang pumikit. Sa isipan ko'y nananaginip lamang ako na sa bawat hampas ng hangin ay may bulong na dumaraan. Mahina, mababa at tila galing sa ilalim ng lupa. Kyron, halika sa ilog. Lumabas ako ng bahay sa kabila ng bumubuhos na ulan, malamig na hangin at basa na lupa. Nawala man lang tsinelas, Papa Dudut, sa bawat hakbang ko ay tila may bigat na humihila sa aking mga paa. Pagdating ko sa ilog, agad kong naramdaman ang malamig na tubig na dahan-dahang umakyat.
Sa bawat paghinga ko ay tila mas tumataas pa ito mula sa tuhod, umabot sa bewang. Ang lamig ay parang kumakapit sa balat ko at ang agos ay mabigat, para bang may puwersang humihila sa akin pababa. Doon ay biglang nagising ang aking diwa, hindi pala ako nananaginip, totoo ang lahat. Nasa mismong ilog ako at sa gilid ng aking paningin inasilayan ko si Eloisa, nakapikit, nakalubog din hanggang bewang, para bang siya man ay hinihila rin ang parehong tinig. Diyos ko! Tinawag din siya, hindi lang ako. Bulong ko sa sarili ko. Nanginig ako sa takot habang hinawakan ko ang braso ni Eloisa at humawak sa nabaling punong kahoy. Eloisa, gumising ka! Sigaw ko, halos mabasag ang tinig sa kaba. Sa ilalim may aninong gumagalaw. Itim, malabo at parang may sariling buhay. Saglit kong nakita itong nagbabago ng hugis, minsan ay parang kamay, minsan ay parang usok na pumupulupot sa aming mga pa. Habang mahigpit kong hawak si Eloisa ay naramdaman ko ang malamig na presensya ng anino na sumusubok na pumasok sa aking katawan, Papa Dudut. Ang dibdib ko ay bumigat at sa isipan ko ay tila nagdilim at ang bawat hinga ay parang hinihigop ng ilog. Ngunit sa gitna ng dilim ay may isa pang tinig na sumabay. Hindi malamig, hindi mabigat, kundi pamilyar at may lakas. Kyron, lumaban ka. Huwag mong bibitawan si Eloisa. Napatingin ako sa ilalim ng tubig, Papa Dudut. Nakita ko si James. Hindi siya tulad ng anino. Ang kanyang anyo ay malinaw. At ang mga mata ay nakatuon sa akin at ang kanyang mga kamay ay tila tinutulak ang itim na presensya palayo. Sa sandaling yon, Papa Dudut, naramdaman ko ang biglang paghila sa aking braso para makaahon sa tubig. Kyron! Sigaw ni Lolo Damian, malakas ang tinig na halos matabunan ang ugong ng ulan. Sunod niyang hinila si Eloisa sa pampang. Ang mga mata ni Eloisa ay dahan-dahang bumukas, dala ng takot na payakap siya sa akin. Apo, ano bang ginagawa niyo rito? Malulunod na sana kayo, nako! Sigaw ni Lolo Damian sabay yakap sa aming dalawa. Napaiyak ako, hawak ang dibdib. Lolo, hindi ko alam. Tinawag din si Eloisa. Parang may humihila sa amin. Bulong ko at nanginginig ang tinig ko. Hinaplos ni Lolo Damian ang aming buhok, sabay sabing, Kyron, Eloisa, huwag kayong matakot, nandito ako. Hindi kayo nag-iisa. Pagka-uwi namin, si Lola Feli ay agad na sumalubong at binalutan kami ng makakapal na kumot. Papa Dudut, naramdaman ko ang espiritu na muling pumasok sa aking katawan. Bumubulong sa aking isipan at sinusubukang angkinin ang aking kaluluwa. Nilungon ko si Eloisa at napansing kakaiba ang kinikilos niya. Damian, may kakaibang nangyayari. Namumutla na ang mga bata at nanlilisik ang kanilang mga mata. May kakaibang silang sinasabi. Kailangan nating humingi ng tulong, hindi natin kaya ito, sabi pa ni Lola Feli. Agad na pinatawag si Aling Martha, ina ni Eloisa, kasama ang mag-asawang albularyo at espiritista, sina Mang Ador at Aling Isyon. Pagdating nila, Papa Dudut, humingi muna ng pahintulot si Mang Ador bago simulan ang ritual. Nang sindihan ang mga kandila, kumislap-kislap ang apoy na tila hinahaplos ng malamig na hangin. Biglang lumakas ang ihip at ang mga bulong ng dasal ay umugong sa paligid. Parang may kausap na hindi nakikita. Ang tinig ko ay nagbago, mas mababa, mas malamig. Hindi pa tapos. Babalik ako. Bulong ko, ngunit hindi ko na alam kung ako ba ang nagsasalita o ang espiritu na kumapit sa akin. Ang boses ay mababa, gargal at tila hindi ko sariling tinig. Mas lalong lumakas ang dasal ng espiritista, Papa Dudut. Lumayas ka, hindi mo pag-aari ang batang ito. Sigaw niya sabay hampas ng dahon sa aking balikat. Kasabay nito, Papa Dudut, binuksan ni Aling Isyon ang malit na bote ng langis na may halong dasal. Marahan niyang pinahid sa aking noo at dibdib, malamig sa balat ngunit mabigat sa pakiramdam. Ang tunog ng kampanilya ay kumakalansing at ang usok ng insenso ay kumalat sa paligid. Mabigat at nakakasakal. Ang tubig sa mangkok ay gumalaw na para bang may puwersang nakikipagbuno sa loob.
Sa bawat bulong ng dasal, Papa Dudut, ramdam ko ang mga espiritu sa loob ko na pumipiglas. Ayaw nitong pakawalan ng katawan ko, ganoon din si Eloisa nanginginig at may tinig na lumalabas sa kanyang bibig na hindi sa kanya. Pagkatapos ng ritual, humupa ang hangin at ang mga kandila ay muling nanginginig ng payapa. Nagniningning ng payapa. Nanumbalik kami sa dati ni Eloisa, ngunit ramdam pa rin namin ang hingal at panginginig. Saka ko naalala si James. Lolo Damian, Lola Feli, nasa na po si James? Nakita ko po siya. Okay po ba siya? Tinulungan niya kami. Sabi ko, halos nanginginig pa ang boses ko. Papa Dudut, hindi sila makasagot. Nagkatinginan lamang sina Lolo Damian at Lola Feli bago dahang-dahang napatingin kay Aling Martha. Kairon, kailangan mong malaman ang katotohanan. Mabigat na wika ni Aling Martha. Ang batang nakita mo si James ay matagal nang wala. Nalunod ang anak ko sa ilog bago ka pa dumating dito. Galing siya sa eskwela nang siya ay mahulog sa ilog bago mag-alas 6 ng gabi. Hindi na siya muling nakita pa. Sa sandaling yon, Papa Dudut, nanlamig ang aking katawan at parang huminto ang oras. Ang mga alaala ng tawanan at laro namin ni James ay biglang nagbago ang kulay. Hindi totoo yan, mahina kong sabi. Nanginginig ang tinig. Nakalaro ko po siya. Nakausap ko siya, nandito pa siya. Umiyak si Eloisa at yumakap sa akin. Pasensya ka na, Kairon, hindi ko lubos na masabi sa iyo pero totoo ang sinasabi ni Mama. Wala na si Kuya James, bulong niya. Papa Dudut, doon ko lang lubos na unawaan. Si James ay mabuting espiritu na nagbantay sa amin. Siyang nakipaglaban sa masamang espiritong ginaya ang kanyang anyo at gustong lamunin ang aming mga kaluluwa. Ang malamig na tinig na humila sa amin ay hindi sa kanya, kundi sa masamang espiritu na nakatali sa ilog. Habang natutulog ako ng gabing yon ay nagising ako na parang may nakaupo sa tabi ko, si James pala. Kairon, kailangan ko nang umalis. Salamat kasi hindi mo ako tinakbuhan o kinatakutan. Salamat sa pagiging isang kaibigan, ha. Wala na yung masamang espiritu kaya pwede na akong umalis ng masaya. Nakangiti niyang sabi. Napabangon ako, nagulat, hawak pa ang kumot pero saglit lamang yon, Papa Dudut. Kasi bigla ako naisip na panaginip lang pala yon. At mula noon, hindi ko na muling nakita pa si James. Nagiwan siya ng alaala ng isang pagkakaibigang hindi ko makakalimutan kailanman. Kinaumagahan, agad na nagpunta si Mama sa baryo nang mabalitaan niya ang nangyari. Pagdating niya ay mahigpit niya akong niyakap, nanginginig ang tinig. Anak, muntik ka nang mawala. Hindi ko alam ang gagawin at hindi ko alam kung kakayanin ko kung may masamang mangyari sa iyo. Sa yakap na yon, Papa Dudut, ramdam ko ang bigat ng takot ni Mama. Mama, wag na po kayong mag-alala. Ligtas na po ako. Mahina kong sagot. Kasunod nito ay dumating din si Papa. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating at agad niyang ipinakita ang galit at pangungutya, Papa Dudut. Kairon, halika na. Hindi ligtas dito, kailangan mong sumama sa akin. Mariin niyang sabi, hawak ang aking braso na para bang pilit akong kinukuha. Nagpumiglas ako, nanginginig ang tinig. Ayoko, Papa, gusto ko manatili dito. Nagpalitan ng tingin sina Papa at Mama at kita sa mga mata ni Mama ang pag-aalala. Ngunit ramdam ko rin ang kanyang pag-unawa kay Papa. Kung ito ang gusto mo, anak, hayaan kitang manatili dito pero mag-iingat ka. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Bulong pa ni Mama sabay haplos sa aking pisngi. Si Papa naman ay napailing, mabigat ang tinig. Bahala ka. Pero tandaan mo, ha, hindi lahat ng espiritu ay kaibigan. At sa susunod ay hindi na ako pupunta pa rito para tulungan ka. Papa Dudut, sa kabila ng lahat ng mga nangyari, nanaig ang pagnanais kong manatili sa baryo. Lumipas sa mga taon at naging magkaklase kami ni Eloisa hanggang high school. Isang hapon habang naglalakad kami pa uwi mula sa eskwelahan ay napatingin si Eloisa sa langit, hawak ang kanyang sketchpad. Kairon, kapag lumaki tayo, gusto kong maging architect. Gusto kong magtayo ng bahay na matibay at maganda para hindi basta masisira ng ulan o ng baha. Napangiti ako, Papa Dudut, sabay sagot na,
Kung ganon, ako naman ang magiging engineer. Ako ang magpapatayo ng mga plano mo para sigurado tayong matibay. Nagtawanan kami, ngunit sa puso ko, ramdam ko na totoo ang aming mga pangarap. Sa tulong ng scholarship, Papa Dudut, nakapagkolehiyo kami sa Maynila. Sa wakas ay nakasama kong muli si Mama sa isang bubong at ipinakilala ko na rin sa kanya si Eloisa bilang aking nobya. Mahirap ang buhay ngunit hindi kami sumuko ni Eloisa. Si Eloisa ay masigasig sa kanyang mga guhit at disenyo, habang ako naman ay nakatutok sa mga plano at kalkulasyon. Eloisa, kapag nakapasa tayo, sabay nating tutuparin ang mga pangarap natin, ang sabi ko. Hindi lang pangarap, Kyron, basta magkasama tayo, sagot pa ni Eloisa. Pagkaraan ng ilang taon, Papa Dudut, natupad ang aming mga pangarap. Ako ay naging civil engineer at si Eloisa ay naging arkitekto. Magkasama naming tinayo ang mga proyekto sa Maynila, mga gusali at bahay na dati ay pangarap lang. Isang gabi habang naglalakad kami palabas ng opisina, mahina kong sabi, Eloisa, simula pa noon, pinangako ko na hindi kita pababayaan. Ngayon gusto kong tuparin yung pangakong yun habang buhay. Napatingin siya sa akin, Papa Dudut. May luha sa mga mata ngunit may ngiti sa kanyang labi. Kyron, matagal ko nang alam at oo. Magkasama tayo hindi lang sa pangarap kundi sa lahat ng darating pa. Papa Dudut, sa Batangas kami kinasal matapos ang 2 taong pagiging magkasintahan. Habang dumadaan kami, ang mga dahon ng puno ng nara ay kumikislap na parang nakikisabay sa agos ng ilog. Ang buong baryo ay nakisaya at dala ang mga handa at awit. Pagkatapos ng kasal, Papa Dudut, sa Maynila kami nanirahan bilang mag-asawa. Ang bawat proyekto na aming tinatayo ay may dalang pagpapahalaga sa aming pinagmulan. Makalipas nga ang 1 taon ay bumalik kami ni Eloisa sa baryo sa Batangas. Sa ilalim ng puno ng nara, naupo kami habang hawak ang kamay ng isa't isa. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon ang naririnig. Eloisa, naalala mo pa ba ang bilin sa atin ni James na huwag kitang pababayaan? Tanong ko. Oo naman, Kyron. Tinupad mo yun. Hindi mo ko iniwan kaya nandito tayo ngayon. Sagot niya sabay haplos sa aking kamay. Papa Dudut, napangiti ako sabay tingin sa langit. Sa katahimikan ng hapon, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa ilalim ng nara, parang yakap ng isang kaibigan. Tahimik akong nagdasal ng taimtim at pasasalamat kay James at para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Siguradong masaya na siya. Papa Dudut, kailanman ay hindi namin makakalimutan si James. Siyang dahilan kung bakit nagtagpo ang landas namin ni Eloisa. Walang bahid ng pagsisisi na naging kaibigan ko siya at sa puso ko ay dala ko ang pangakong binigay ko sa kanya. Mula sa isang trahedya, sumibol ang pag-asa. Mula sa takot, natutunan naming lumaban at mula sa isang bilin, natutunan naming magmahal ng walang hanggan. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Kyron. Ang tunay na kaibigan ay hindi lamang kasama sa paglalaro, kundi kanlungan sa oras ng pangungulila. Hindi lamang nakikita ng mata, kundi higit ay nararamdaman din ng ating mga puso. Ang pagkakaibigan ay parang ilog yan na patuloy na dumadaloy. Minsan payapa, minsan malakas ang agos. Ngunit laging nagbibigay ng buhay sa paligid. Tulad ng isang punong matibay na nakatayo sa gitna ng bukirin, ang mga simpleng koneksyon ay maaaring maging ugat ng lakas at lilim ng kapanatagan. At kahit gaano pa kakaiba ang simula ng pagkakaibigan ay maaari itong maging gabay sa ating landas, isang ugnayan na nagbubukas ng bagong direksyon. Nag-iiwan ng alaala at minsan pa nga ay nagiging tulay tungo sa pag-ibig na panghabang buhay. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Tayo po ay napapanood sa YouTube at sa Spotify. Maraming salamat po sa inyong lahat.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.